Hi mga aming red kabsa na naman nga ang napili kong iluto ngayon. May iba't ibang uri nga ang pagluluto ng kabsa at itong inuluto ko ay ang typical na niluluto ko palagi nung nasa Jeddah pa ako. So ito ay recipe ng aking amo. So may nagtanong nga dati kung ano daw ang pinagkaiba ng biryani sa kabsa. Mamaya sasagutin natin ang katanungan ni ate. Hugas na rin ako dyan ng isa't kalahating manok. Hinugasan ko rin yan sa suka para mawala yung lansa. Yun po yung tips natin sa pagpapawala ng lansa sa ating mga manok. Kaya naubusan kami ng red na sibuyas kaya dinagdagan ko na lang ng white onion. Nagkat na rin ako din ng bawang at saka kamatis. At isa-isahin ko na nga yung ating pampalasa at pampaaroma sa ating gagawing kabsa. Mismar, laurel, dried lemon, cinnamon stick. At ito naman ang ating pampalasa. So tingnan nyo na lang dyan sa screen kasi nagmamadali na itong ating video. Tensya na kayo kasi nga nagmamadali talaga siya. So, ito na isa-isa natin mga ingredients. Kung wala naman kayong mga ganyan, yung nandyan lang sa, na available sa inyo, okay na rin yan. Naghugas na rin ako dyan ng bigas kasi bababad pa natin to hanggang sa matapos yung ating mag-umpisa na nga tayo magluto. Naglagay na lang ako ng semna dyan sa ating kaldero at magtanong kayo kay madam kung ano yung semna. Kasi ito ang masarap sa kabsa ay yung semna na oil. At magisa na rin tayo ng ating sibuyas, bawang at saka kamatis. Palalabasin lang natin ito yung mga kaluluan nito. Saka natin ilagay yung ating mga pampa-aroma. Naglagay na rin ako dyan ng tomato paste kasi red kabsang ang ating gagawin kaya nilagyan na natin ng tomato paste. Saka natin ilalagay yung ating mga manok. Tinakpan ko pala dyan para mabilis siyang ma-absorb kasi ang init talaga dito sa labas kaya nagmamadali na tayo. At gusto ko talaga sa ating manok ay ginigisang-gisang maayos. Saka ko naman nilagay ang ating pampalasa. Sa mga nagtatanong kung anong pampalasa, nasabi ko na po dyan kanina. Haluin lang natin ng maayos para kumapit talaga yung ating pampalasa sa ating manok. Saka natin yan. Lagyan ng mainit na tubig kasi ito ay pakukuluan natin ng mga 30 minutes kasi ang lalaki kasi yung mga manok kaya 30 minutes ko siyang pinakuluan at masarap talaga kapag yung manok ay malambot na malambot. At natapos na nga 30 minutes kaya hinango ko na isa-isa yung ating mga manok. Isa't kalahating manok pala itong ating ginawa at saka meron kaming mga tira-tira na maliliit kaya nilagay ko na rin kasi kami kakain. So nilagay ko na rin ang ating kanin at dinagdagan ko ng asin para mas malasa. Sobrang init na nga sa labas at hindi ko na kinaya kaya dito na ako sa loob magluluto ng rice. At sunod na nga yan, i-air fry natin yung ating mga manok para maging crispy siya sa labas at juicy sa loob. Hindi ko na nilagyan ng sauce mga ming kasi nga malasa na itong mga manok. So i-air fry lang natin siya para maganda siya tingnan at saka crispy siya. So 6 minutes lang pag air fry natin up and down. At ito naman ang ating rice. So sa mga nagtatanong kung ano daw pinagkaiba ng kabsa sa biryani kasi sa dati sa Jeddah, ang sabi ni madam pag biryani ay mayroon siyang yogurt. So, yun, hindi ko alam talaga. Basta pag sinabi kasing kabsa, alam ko na talaga kung anong gagawin ko. At kung biryani, alam ko na rin kung anong gagawin ko. Marami talagang pagkaiba-iba ng pagluluto at maraming mga kabsa na akala natin kabsa pero hindi pala siya kabsa. Kaya, depende. Kung anong tawag nyo doon, walang mali doon. Basta kumain na lang kayo, basta masarap, okay na yan. Dinagdagan ko na rin dyan ng itlog kasi nagda-diet yung mga amo at saka nilagyan ko ng cucumber para design. So ito na nga, sa totoo lang nagustuhan ito ng mga amo ko at ito naman yung salata ang naginawa ng mga kasamahan ko. So sana nang ay may natutunan kayo. So yun lang, bye!